Sanay tayo sa mga tema ng mga teleserye na kung sino ang hindi kumikibo at kung sino ang inaapi at mapagpasensyang bida ay siya ang mabait at pinagpapala. Teka lang ha, hindi yata yan ang buong katotohanan. Sa episode na ito, babanggitin natin ang ilan sa mga patibong ng ating mga kaisipan na nakakaapekto sa ating buong pagkatao. Minsan ay nakakatawa, minsan ay nakakalungkot. Pero naway ang kaalaman na mayroon palang mga patibong o psychological traps ay makatulong sa atin upang mapanatili nating maayos ang ating mga paniniwala, desisyon, paninindigan, mga pag-uugali at mga gawa. Totoo nga bang tayong mga Pinoy ay wala ng mga paninindigan? Ano kaya ang mga nakaka-impluwensya sa ating mga pananaw, kaisipan, o mga desisyon? Nakakayanan na ba nating gumawa ng mga kamalian dahilan sa pakikisama o utang na loob? Pinapayagan na ba nating maapektuhan tayo ng mga paniniwalang wala naman tayong mga personal na kaalaman? Tumatahimik na lang ba tayo dahilan sa pakiramdam nating wala naman tayong magagawa? Nagkukulang na tayo marahil sa mga pananaliksik, sa pagmamasid, o di kaya ay wala na tayong mga pake. Minsan mahirap na ding masagot ang katanungang, ano nga ba ang tama? Pero alam niyo ba, may isang bagay para sa mga katanungang yan. Isipin mo ito at isa puso ng mas madali mong maintindihan at masuri kung ano ang nararapat. Tayo ay nabubuhay at may responsibilidad upang masiguradong maipalaganap ang pinakamagaganda at pinakamahuhusay na mga intensyon. Sapagkat lahat tayo ay may kakayanang higitan pa kung ano man ang ating mga kinalalagyan. Alalahanin, marami ang alam niyo na, sa maling akala. Aba, Tingin ako sa puno kasi kung tama ba ang aking paniniwala na ito ay mga at least mga 10 years na, maaari, mga 10 taon na. So matibay ito. maaari. Kasi Okay. tingnan mo lang, oh. Bakit ko nabanggit yun? Di ba? Pag-uusapan natin ngayon ay yung mga sa ibang bansa, tawag nila rito ay psychological traps. Means, mga Mga patibong, oo. Mga patibong na pwedeng mga paniniwala na hindi natin napapansin ay nagdidikta sa ating mga desisyon, kung paano tayong ano ba mga pag-uugali natin? Ano yung mga bagay na nakaka-apekto sa ating mga kaisipan? Oh, teka lang. Okay. Sabi mo kanina sa ibang bansa yan. Oh, meron tayong pang-Pinoy. Aba, yan ang Gagawa pag-uusapan natin tayo ng ngayon. mga pang-Pinoy na mga, ito yung tinatawag ng mga fallacy. Aba. Okay, fallacy or psychological traps. Diba? Sample nga yan. Kung paano. For example, ang isang kwentong barbero. Pinoy na Pinoy yan, okay. Anong, Ang kwentong barbero ay kapag nasa barbershop ka at nagchichismisan o nagkikwentuhan ng mga barbero, yung narinig mong chismis doon ay ang pakiramdam mo ay yung kredibilidad nito ay galing sa mga barberong may alam kung ano ba talaga yung nangyari doon. oh, yung kung ano yung totoo. Kasi Kung sila ano yung nakakita. totoo. Sila yung nakakita o sila yung nakadinig o sila yung nanggupit doon sa mga taong gusto mong malaman kung ano yung mga alam nila, mga ganon. So, ibig sabihin, hindi nangangahulugan na sila yung nakakakita, sila rin yung totoo rin yung sinasabi nila. Oh. Exactly. Parang fake news eh. Okay. Di ba? Sa modernong mundo ngayon, fake news ang tawag dyan. Pero tayo, sa Pinoy, meron tayo niyan noon pa. Abay. Bago pa na-invento ang fake news sa social media, meron tayong kwentong barbero. Aba. Ang chismis. Ano pa? Ano? Ano? Hindi ko alam. The mas maporma effect. Diba sa forma effect? Oh, Okay. Pilipino yan. Anong ibig sabihin yan? Yun yung kung sino yung mabango at maporma, sila yung parang pinaniniwalaan. Talaga. Oo, talaga. Yun Sila yung credible. Sila yung mas matalino. Sila yung mas magaling. Kung lugar na mas maporma ka,
na mas mabango ka, totoo yung intention mo, mas malinis. Doon nagkakatalo sa intention. Meron pa akong sasabihin sa iyo dyan na nakaangkla sa intention. The ayuda effect. Aba, Hindi pa sinasabi. maganda yan. The ayuda effect ay, kunyari, isang leader, sinabi niya, ako ay magbibigay ng tulong sa inyo. Oo. Yung intention ba nun ay tulong talaga or para iboto mo siya muli? Aba, maaring totoong tulong o maaring papunta rin dun sa kanyang personal life. Exactly. So, hindi ibig sabihin, yung mga nagbibigay lagi ng ayuda, sila lang yung tumutulong sa bayan. May budget nga yan eh. May proseso yan eh. So, dapat alamin natin yung mga ganong bagay. Hindi porke, ako nagpagawa ng kalsada at mga eskwelahan. Tapos yung mukha niya nandun. Taos puso ba yan? Intention ba yan maayos? So, pagpili mo ng mga leader ngayon ay naapektuhan ng mga bagay na ito. Akala mo, yung hindi mo nakikitang litrato ay hindi nagsaservisyo. Aba, Diba? So, ayun yung mga paniniwala natin mga Pinoy na nakaka-apekto sa ating kaugalian. Ano pa? meron pa akong naalala na makikirakal-rakal nito. Ano yung makikirakal effect? Okay, itong makikirakal ay kapampangan to eh. Nakakarami. Oh, nakikirakal-rami-rami na. Okay, ano naman itong effect na ito? yung- Ano itong fallacy na to? Palasiya ba ang tawag sa Tagalog ng isang fallacy? Tama, okay. Ito yung nakikiayon ka dun sa kung ano yung opinion ng nakakarami. Okay. Sa Amerika ay may tinatawag dyan na bandwagon effect. So, ganun din. Kung saan niya mas marami, Oo. susunod ka lang. Di ba? May natapakan ka ba? O May nangangamoy dito, bro. may nangangamoy o fallacy lang yan. Hindi ko alam. Dahil wala tayo, ito yung tinatawag natin ng quantum superposition. Kasi hindi mo alam kung totoo bang naroon or nangamoy siya dahil nandito tayo. Baka. Pero kung wala tayo dito, hindi siya mangangamoy. Pag-usapan natin sa susunod. Pero for now, lipat muna kami para pag-usapan natin ang mga kaugaliang Pinoy Yeah. na hindi natin alam nakaka-apekto pala sa atin at hindi naman Makapekto rin sa iba. nakaka-apekto rin sa iba. Plus, ito yung mga nakaka-influensya sa ating mga desisyon na hindi mo alam kung tama o mali. Lipat lang tayo dahil meron quantum superposition. Okay. So, nawala na yung nangangamoy. Nawala na yung quantum superposition. Okay, itutuloy natin, no? Meron pa akong isa. Ay, sino ba huli kanina? Ikaw? Ako. Makarakal-rakal, no? Makikirakal. Ito yung parang bandwagon na kung sinong mas marami, nakikisunod ka at yung paniniwala nyo, yung paniniwala mo ay apektado nung mas nakakarami. Meron pa akong isa, the Ilocano mode. Aba. Sinasabi. Kasi sabi sa mga Ilocano, ang Ilocano rin ako. Amok ang Ilocano, biyasa ko magkapangpangan, pero may dugo akong So, Ilocano. anong meron dyan sa Ilocano mo? Yung Ilocano mode ay isang paniniwala na lahat ng Ilocano ay kuripot. Kumbaga, parang ayoko siya kasi kuripot siya. Hindi siya galante. Hindi totoo yun. So, Diba? ano pala ang totoo? Kuripot nga. Hindi, ang mga Ilocano, marami sa kultura nila kasi dahil karamihan ng mga Ilocano nabigyan natin ng nabigyan natin ng konotasyon na sila yung mga nasa liblib na lugar. Abay, hindi totoo yan. Maraming mga leaders ang ating bansa ng mga Ilocano at meron yung mga nasa abroad. As a matter of fact, ang Hawaii, Oo. okay, alam ko merong isang namuno dyan, na governor yata, na isang Ilocano. Hindi masasabing meron yung sinasabi ng kuripot, meron yung thrifty, meron yung wais. Baka yung pagiging kuripot niya in the perspective of others is Negatibo. in the sense of their culture. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Minsan, Na, so yung Ilocano mode, hindi lang sa Ilocano to. Pangpangan yan, tingin natin, maporma, mayabang, gano'n, di ba? So yung Ilocano mode ay isang fallacy na ang paniniwala natin, yung husga natin sa isang tao, ay dahil sa kanyang background na sinasabi ng bandwagon o nung mas nakakarami. So konektado ito mga to eh. Meron pa? Meron pa. Okay. Talagang typical na makikita mo sa mga Pilipino. Okay, ano to? The mas makamal ang pong the mas makamal ang pong branded effect. The branded effect. Okay, ano naman sinasabi ng branded So, effect? sa Pilipino, imbis na maging practical sa buhay, diba? Maging practical. Gusto yung branded. Gusto niya yung branded.
mga Kasi- mamahalin. Nagkakaroon siya ng interpretation na mas matibay ito. Oo nga, no? Kilala. Oo nga, no? Diba? Pero hindi all the time. Oo, Hindi sa lahat, hindi di sa ba? lahat. Ngayon, bakit ko ito nasabi? Kasi madalas sa mga Pilipino, imbis na mag-concentrate sila doon sa mga basic talagang kailangan nila. Mga necessities. Necessity. Oo. Dahil lang just to suit doon sa mga grupo na kinabibilangan nila. Okay, na parang mabilong, gano'n? Belong. Kunyari, lahat sila, branded yung t-shirt. Ay, yung t-shirt natin, pakita, world without strangers, world without strangers. Gusto ko yung mensahe nito, world without strangers, na walang mga estranghero. Walang masama doon. Walang masama doon sa bumili ka ng branded. O ano. Ang sa Pero hindi ibig sabihin, hindi matibay ka agad yun, ha? Oo, hindi ibig sabihin. Ang sa atin lang is become practical. Okay. Become practical na kung hindi mo muna ito kailangan, Wag mo na. huwag muna. May time naman, di ba? Yun nga yung tinuturo natin sa iba nating episode is yung magkaroon ng wants, di ba? Okay lang yung branded. Okay lang yun. Pero kapag yung sitwasyon is hindi siya practical in the sense na hindi siya nararapat for this time, Oo nga. huwag muna. Parang meron akong kwentong ano dyan eh. Meron kasi akong nakilala. Nakilala ko to. Mismo, yung tao. Yung bahay nila ay maraming mga kulang sa bahay. Oo, yung floor nila. Actually, bahay namin ganun din eh. Nasisira yung floor, nasisira yung kisame. Tapos matipid sila sa maraming mga bagay. Pero paglabas, naka-BMW. Tama ba yun? Maaari in the sense of yun yung Gusto niya. ang gusto at nakakapag-boost ng kanyang self-confidence. Pero not all the time eh. No? Pwede naman siya nag-project car tulad ng mga kotse natin. Kilala natin, di ba? Kilala natin na okay naman. Simple lang yung mga At matibay din. Oo. Ayaw bumigay ang mga makina. flexibility, Nandun pa rin, di ba? comfortability, lahat. Nandun pa rin, di ba? Okay, meron pa akong naisip na mga fallacy na paniniwala natin. Ito yung siya ang boss, siya ang tama. Aba, May ganon. ibig sabihin, siya yung mas mataas, dapat siya yung mas may karapatan. Ito ang problema natin sa ating mga Filipinos. Karamihan sa atin, dahil nga matibay ang mga political structures ng ating bansa, no? Kumbaga, malaki ang impluensya ng mga naririyan na ng mga leaders na ito. Hindi ibig sabihin, hindi sila nagkakamali. Tama. Diba? Meron din, ang mga leaders na yan, ay meron din, tao rin yan eh. Nadadapa din yan eh. May mga maling mga desisyon din yan. So, minsan, kailangan mo rin i-question ang autoridad or kung sino man ang boss mo o kung sino man ang nakakataas sa'yo, kung tingin mo sa puso mo, base sa iyong mga paniniwala, mga values, na kung mali siya. Hindi naman sa reklamo, hindi naman sa rally ito, pero pwede mong sabihin na, boss, baka mali itong desisyon mo na ito. Hindi kaya pwedeng ganito. Okay. So, yung sinasabi mo, you must consider yung total picture ng isang... Exactly. And that way, kapag nakikita mo yung total picture, naiaangat mo rin yung antas ng iyong kaisipan. Plus, nawawala yung paniniwala mo na napakababa mo naman. Diba? Isang paniniwala rin yung nagpili eh. Oo. Na mababa ang tingin sa sarili. Na madalas natin sabihin dito, yung mababang pagtingin sa sarili ay isang addiction din. Diba? Madami actually yung ugali ng Pilipino na psychological trap talaga. Correct. Okay, so isang siyang trap o patibong or mga paniniwala na wala talagang basehan. Na hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong sa pag-angat mo sa iyong buhay at paghanap ng rason kung bakit ba tayo naririto. Kaya yun yung trabaho natin bilang At bilang isang madcaster, Pinoy madcaster, trabaho din yan ng bawat Filipino na ipaalam itong mga gantong mga fallacy, mga phenomenon o mga pangyayari na ito palang nakaka-apekto sa atin. At minsan, pag muni-munian natin to, baka ito rin yung mga rason kung bakit yung mga buhay natin ay hindi natin maiangat o hindi natin makuha yung mismong buhay na gusto mong buhay mo. Exactly. Tama? So, meron pa ba? Marami pa tayo maiisip eh. Maraming mga mga psychological traps. Yung pang Pinoy lang na obvious ay nariyan. Kailangan natin ng next year.
Next series pa. Itutuloy natin. Pwede naman Pero yung pala. mga positibo naman. Ang mga ugaling Pinoy na positibo naman. Yeah. Kumbaga kabaliktaran. Okay? Or, mga paniniwalang nariyan na makakatulong pala sa'yo kahit wala siyang basihan. May ganun ba? Meron. May mga ganun din. Ganon. O sige po, dito lang yan ha. Sa Pinoy Madcast. Madcast.